Ako si Maria Clara de los Santos at ako ay madalas ding tawaging Clarita. Ako ang nag-iisang anak nila Doña Pia Alba at Kapitan Tiago na tinaguri ang pinakamagandang bituin at nag-iisang mutya ng San Diego. Ako ay may katangiang mahinhin, maganda, masunurin, mapagmahal at kilala bilang may kalinisang puri bilang isang babae. Akong may nagpapasalamat sa mga tao na sa akin ay humahanga. Tagilay ko raw ang isang kagandahang nakakahalina at ang aking pagiging makadiyos at mahihing dalaga ay tinutularan ng lahat. Ako ay madalas na ilarawan bilang isang mestisa, bilog ang mata at may perpektong ilong. At ito marahil ang naging pamantayan ng kagandahan sa Pilipinas. Batid ng lahat na ang pagkakaroon ng aking mga magulang ng isang anak ay isang himala. Kaya naman, pilit na ako'y inuugnay kay Padre Damaso sapagkat pinaniniwalaan na ito ang aking ama at naganap ang lahat ng mga umpisa ng aking ina sa kura. Ngunit sa kabila ng mga sabi-sabing ito, sinikap ng aking ama-amaang si Kapitan Tiago. Nabigyan ako ng maayos na buhay, ngunit sadyang hindi maitatanggi ang pagtangi sa akin ni Padre Damaso at pagtuturing niya sa akin bilang isang tunay na anak. Katunayan, maging ang mga usaping personal tulad ng aking ugnayan kay Crisostomo Ibarra ay pinanghihimusukan niya. Kung nagtataka kayo kung bakit naging himala ang aking kapanganakan, alam niyo bang 6 na taong walang anak ang aking ina't ama? Kaya naman, piniwan sila ni Padre Damaso na sa abandon sila pumunta, kina San Pascual Maylon at Santa Clara at sa Nuestra Señora de Salambao. Ang aking kasintahan na si Crisostomo Ibarra ay pumunta sa Europa upang mag-aral. Gayunman ay nagkasundo pa rin sila Don Rafael at ang aking ama na maski nagkalayo kami ni Ibarra, pagdating ng tamang panahon, kaming dalawa ay mag-iisang dibdib. Makalipas ang 7 taon ay naghanda ang aking ama ng isang malaking piging upang pasasalamat kay Birheng Maria sa ligtas na pagdating ni Crisostomo Ibarra dito sa Pilipinas. Makalipas ang mahabang panahon ay kinausap ni Padre Damaso si Kapitan Tiago dahil tutol ito sa pakikipagmabutihan ko kay Crisostomo Ibarra. Kaya napagdesisyonan ko na pumasok na lamang sa kumbento. Ngunit sa hindi ko alam ay may pagnanasa na pala sa akin ng bagong kura ng San Diego na si Padre Sanbi. Kaya naman may nagawa siya sa akin hindi katanggap-tanggap at hindi ko matanggap. Pinagsamantalahan niya ako sa loob ng kumbento. Kaya ito ang naging rason upang kitilin ko ang sarili kong buhay.